Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Compostela sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Compostela. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ikawalumput-apat na kabanata, ang talata po ay 12. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabi, mapalad. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Kami po'y dumudulog sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos na kami malinis sa anumang karumihan, kasalanan, kasinungalingan, at ipahintulot mo, Panginoon, na kami malinis ng banal na dugo upang kami lumakad sa iyong katwiran at kabanalan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Compostela sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Compostela nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Compostela. Maraming salamat. Kami po'y nananalig sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 20 hanggang 34. Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat po namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit
Mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangangako po siyang palalayain si Simeon at pahintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang kabuuan ng kwento patungkol sa naganap sa Ehipto. Kanilang isinalaysay sa kanilang amang si Jacob kung paanong ang tagapangalaga ng mga mayroon ang Ehipto ay napagbintangan silang mga espiya. Naging dahilan nito upang paiwan yung isa sa kanilang mga kapatid na si Simeon. At sila naman ay pinauwi ng may pangako na kung babalik sila at dadali nila yung kanilang bunsong kapatid, sila daw ay pahintulutang manirahan at magnegosyo sa Ehipto. Mga kapatid, kung ating bibigyang pansin ang istoryang ito, magkakaroon tayo ng kaunawaan sa kung anong klaseng pag-iisip ang tinataglay ng mga anak ni Jacob. Maliban kay Jose, ang kanilang iniintindi ay ang kanilang mga sarili. Bakit sila pumayag na maiwan yung kanilang kapatid? Wala naman sila magagawa kasi kung hindi nila ipaiiwan si Simeon, baka hindi sila makalabas ng buhay ng Ehipto. Posible po. Pero wala silang paraan na ginawa upang yung kanilang kapatid ay kanilang mailigtas. Alam niyo po, o walang galang na sa kanila sapagkat sila naman po ay nauna na, no? Pero yung kaisipan na pabayaan mo yung kapatid mo, iwanan mo yung kapatid mo sa bilangguan. Bihira talaga. Alam niyo po, hindi ko alam. Pero sa kasalukuyan, kung sa akin po ito magaganap at papaiwan ang isa sa aking mga kapatid, hindi po ako papayag. Ano po? Kahit pa sabihing ako'y maliligtas. Di bali nang makulong ako kasama ng kapatid ko. Basta sigurado ako na buhay yung kapatid ko. Pero buhay nga sila. Paano naman yung mga pamilya nila? Kaya nga sila bumili ng pagkain para doon sa pamilya nila. Yun nga. Ba't hindi nila kapamilya yung kapatid nila? Ang sinasabi ko lang po ay yung kaisipan na tila ba napakadali para sa kanila na sumuko. Napakadali para sa kanila na pabayaan yung kanilang kapatid, yung kanilang kapamilya. Ito po ay nagsasabi sa atin ng katotohanan nung ginawa nila kay Jose. Kaya alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan ang sinasabi ng banal na kasulatan, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung paanong nangyari kay Jose nung una, ito nangyari naman kay Simeon sa kasalukuyan nila. Sinasabi po sa atin ito na itong mga taong ito walang pakialam sa buhay ng kanilang mga kapatid.
Nakakalulungkot, hindi po ba? Pero alam niyo ba na ang katotohanan ito ay hindi lamang sa panahon nila, pero kahit sa panahon natin ngayon? Ako, Bernie, judgmental ka. Nagsasabi ka ng mga kwento-kwento. Hindi ba po? Kapag ka ang usapan na mga lupain, mga pamana, alam niyo po, isang katotohanan, nakalulungkot na maraming mga magkakapatid ang nagkakasira dahil sa pamana, dahil sa kayamanan. Kaya alam niyo po isang katotohanan na pagpapala ang wala kang ipapamana dahil wala mag-aaway, wala magkakagulo. Nung isang beses po, meron kaming magkakasama kaming mga pastor, ano po. At may napag-usapan kami patungkol doon sa kung ang isang ampon ay isinunod sa pangalan mapun sa kanila at pinamanahan. Alam niyo ba po na sa ating kasalukuyang batas, walang karapatan ang isang ampon na magmay-ari ng kahit na anong iiwanan sa kanya, ipapamana sa kanya nung kanyang mga itinuring na magulang. Kapag, ito, hindi pa po ako tapos, okay, nagmamadali. Kapag yun pong kasulatan, yun pong halimbawa ang kanyang magiging patunay ay yung kanyang birth certificate ay hindi pinayagan o inayunan ng gobyerno sa pamamagitan ng DSWD. Ang kwento po ng isa naming kausap, sabi niya, nalaman daw ito nung isang nag-ampon. Tapos, inalam niya kasi meron siyang bahay at lupa at meron siyang ipapamana doon sa kanyang inampon na talaga namang itinuring niya ng anak. Ano po? So, nung nalaman niya na hindi pala basta-basta mapupunta doon sa inampon niya yung lahat ng kanyang kayamanan, kung hindi maari itong kunin, angkinin nung kanyang mga kamag-anak, aba, nagpunta siya ng DSWD at inalam niya kung ano yung mga pangangailangan. At alam niyo po, sa biyaya at kalooban ng Panginoon, hindi naman pala mahirap na gawin na gawing legal yung pag-aampon doon sa yun yung inampon nila. So, ang ginawa po, pumunta daw siya ng DSWD, may ni-require sa kanya ng mga papeles, tapos ipinasa niya at yun, nagkapirmahan at na-prove yung kanyang anak, kanyang inampon, anak niya na. At may karapatan na sa kanyang mga ipapamana doon sa kanyang anak. Kasi po nangyari, yan, ito na, kuwento ko na sa inyo. Di po to chika, di po to marites, totoo po ito nangyari. Merong isang ampon na nung namatay yung kanyang yung umampun sa kanya, yung kanyang mga itinuring na magulang, yung mga kapamilya, dinala sa husgado na hindi siya legal na inampun. Alam niyo po, kawawa yung ampun. Yung lahat ng kayamanan na nanggaling dun sa umampun sa kanya, binawi ng pamilya. Di po ba? Mga pamilya yan. Walang galang na sa mga pamilya. Kaya po ako ang sinasabi ko, yun, meron kami isang kausap. Sabi, wala naman sigurong gagawa ng ganyan. Naku, kapatid, sabi ko.
Mamamangha ka, magugulat ka kung sino gagawa, magugulat ka yung pang mga nasa pamilya mo, ano po. So, ano ang sinasabi natin dito? Aba, gawing legal yung mga dapat gawing legal. At huwag hayaan na merong kaisipan ng pagkaganit ang magtagumpay. So, kung merong possibility na ito ay pag-aagawan, na ito ay ganito, ganyan, ano po? Aba, gawin hangga't mas maaga. Na isaayos, itama, para nang sa gayon, walang nag-iiyakan, walang nagpapatayan, at nagdedemandahan na magkapareho ng apelyido. Paano ba maiiwasan ang bagay na ito? Simple lang. Kapag malayo ka sa Panginoon at hindi mo batid ang kanyang kalooban, maghahangad ka ng mga bagay ng sanlibutan ito. At hindi ka masisiyahan sa mga kakaunting maaangkin mo. Kasi ang sanlibutan ito ay may kaisipan na mas marami, mas masaya. Pero sa katotohanan, mga kapatid, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, hindi po natin kailangan ng kayamanan ng sanlibutan ito. Hindi po tayo taga rito. Kaya yun yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Mas madali pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Kasi yung paghahangad na maangkin ang mga bagay ng sanlibutan ito. Iyan po yung nais ng Diyos na ating layuan. Yung nais ng Diyos na wag nating maranas. Kaya alam niyo mga kapatid, ako po gusto kong sabihin sa inyo, salamat kayo sa Panginoon. Kung wala kayong milyon-milyon na kayamanan, kasi hindi kayo magkakaroon ng problema at ang inyong pamilya. At sa pangalan ni Jesus, kung meron naman kayo, aba, gamitin niyo sa paraan na gusto ng Panginoon. Dahil sigurado, walang nalulugi sa mga sumusunod at gumaganap ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y tunay na nagpapasalamat sa inyong salita at sa inyong katotohanan na hindi sa amin ang sanlibutan ito. Wala kaming marapat na naisin, hangarin sa mga bagay ng sanlibutan ito. Bagkus, ang aming naisin ay ang tanggapin namin ang iyong kaloob para sa amin. Lord, ang aming panalangin, kami po ay patuloy na kalooban mo ng karunungan upang kami makapagdesisyon ng ayon sa inyong dakilang kalooban. Pawiin mo po ang paghahangad ng mga bagay sa sanlibutan ito. Hayaan mong walang ganid na matagpuan sa aming puso at kaisipan. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo, Ama, na kami ay maging tagapagpahayag, tagapagturo ng katotohanan sa mga nangangailangan ito. And by faith, Lord, lalakaran namin ang inyong landas ng katwiran, lalakaran namin ang inyong katotohanan, lalakaran namin ang inyong naisin para sa bawat isa. Lord, namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng konsolasyon sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, Lord, ikaw ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa Compostela, Lord God, hiling namin na ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayahan sa bayan ng Compostela ay patuloy na maranasan sa pangalan ni Jesus. Lord, right now I'm releasing yung pagkakaisa, yung unawaan sa iglesia, sa bayan ng Compostela. Panginoon, ipahintulot mo na dumaloy ang iyong pangunguna
Lord, dumaloy ang unawaan, ang pagkakaisa na siya maging dahilan na maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Compostela. Maging dahilan nito, Lord God, upang mapapurihan ka, maluwalhati at maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Compostela. We also declare revival, the fire of revival in Jesus' name. Kayaan mo pong ito'y maranasan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong lakaran nila ang inyong naisip, ang inyong itinalaga para sa kanila. Dasal din po namin ang apoy ng inyong kapangyarihan. Dasal din namin ang pagpunlad na maranasan at dumalon sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na aming maganap yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Kaya aming idinudulog sa iyo yung aming mga misyonero na nasa iba't ibang panig ng daigdig, maging yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pahintulot mo, Panginoon, na yung pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong katotohanan ay patuloy na magganap ng iyong mga anak sa mga lugar na yung pinagdalahan sa kanila. As we also declare your blessing sa mga training agencies na meron po kami, katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sila sa pagsunod ng dakilang kalooban mo. As we also pray for the blessings, Lord God, na dadaloy sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming bayan. Lord, ang aming hiling, ang lahat ng mga tagapanguna ay magkaroon ng pagkaunawa sa iyong kaligtasan at tanggapin ang regalo na nagmumula sa iyo. Lord, dasal din namin na mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at ang mga lingkod mo ay pumani sa landas ng katwiran at lakaran ng landas ng katotohanan. Idinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito. Dumaloy ang kalwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, walang sino man sa mga bansang ito ang hindi tatanggap ng apoy, ng revival sa pangalan ni Jesus. Ayan mong maranasan din ito ng Hong Kong, Macau, Taiwan. We declare your greater glory sa mga bayan. Ganyan din sa Japan, China, Myanmar, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, panalangin namin ang fire ng revival ay dumaloy sa kanilang mga bayan. Habang aming sinasalita ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahin.
I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.